kalwalhatian na karapat-dapat para sa pangalan mo, banal na Diyos, banal na Ama, at banal na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa oras na to na napapatotoo na namin yung mga lahat ng mga ginagawa mo from the first day, Father God, na nag-step down ako sa bansang ito, Panginoon, na aking sinilangan, Ama, hindi mo kami pinabayaan, even ang lahat ng mga tao sa paligid namin, Panginoon ko. Kaya maraming maraming salamat dahil karapat dapat kang makatanggap ng karangalan, Panginoon ko. Kaya salamat, Ama, na hindi mo ko pinababayaan. Hindi mo kami pinababayaan kahit minsan, kahit isang saglit lang. Kaya sobra po kami, Panginoon Lord, nagpapasalamat at patuloy na pararangalan nawa namin ang pangalan mo sa pamamagitan ng mga testimony na ginagawa mo sa aming buhay at sa mga kasama namin, sa mga kaibigan namin, kapatid namin, Panginoon, pamilya namin, Panginoon, na nakakasama namin. Na, Lord, yung dating imposible, naging posible dahil sa'yo lahat yun. Dahil, Lord, wala akong kayang gawin. Kung ganang sarili ko lang, wala akong kayang gawin, Panginoon. Lahat yun ay Panginoon, sa'yo lang. Kaya Lord, tanggapin mo po yun para sa karangalan for the sake of your name, Panginoon, na hinahambol namin yung aming mga sarili. Dahil tunay na pinatutunayan mo na nananatili kang Diyos ng himala, nananatili kang Diyos na provider, nananatili kang Diyos, Panginoon, na nakaupo sa kanang trono ng iyong Ama. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng sustenance, Panginoon. Even sa lakas ng katawan, Panginoon, na halos hindi namin maramdaman ang kapaguran, Panginoon, dahil sa sinusustain mong lakas, even sa mga provision, Panginoon, at mga kaluluwang dinadala mo para makatanggap, Panginoon, sa iyo, O God, in the mighty name of Jesus. And even sa mga tapat mong lingkod, na mga pastor, Lord, mga bishop, Panginoon ko, na dinala mo sa amin. Lord, kitang-kita mo yung bawat puso namin sa oras ito. Patuloy ko, Lord, binubuksan ang aking puso na patuloy mo kaming likhaan ng puso, Panginoon, na handang laging maglingkod, handang laging magtapat sa iyo, handang laging, Panginoon, magpabasag sa iyo sa gabing ito. Kaya, Ama, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, at patuloy mo, ikaw, Lord, ang itinataas ko sa aking buhay, Panginoon, at ako po'y nagpapakumbaba sa harapan mo na lahat ng taong tumanggap sa amin, Panginoon, ng buong puso, Ama. Ibalik mo ang lahat ng pagpapala na nagbubula sa grasya at habag mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya naman, Ama, ngayong oras na to, patuloy kong hinihingi ang wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin na mapalawak namin, mapalalim namin, maunawaan namin, Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan, Panginoon, talino, wisdom na nagmumula sa iyo, makalangit na karunungan, Ama, na babasagin mo ngayong gabi sa bawat puso ng bawat isa. Salamat, O Diyos! Ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise God. Marami pong salamat. Na tayo po'y dumako sa ating pong mensahe. Ano po? Binasag. Ayan. Sino po ang nakakaradar? Ano yung nararamdaman nyo kung ano yung mensahe natin ngayon tungkol sa ano? Sige nga po, magtatanong ako. Sino yung magtatawag ako, ano yung sa palagay nyo, about saan po yung ating mensahe ngayong araw na to, nung narinig nyo pa lang yung title na Binasag. Ayan. Bigyan natin ng prize yung makakahula, no? Pero sa akin baka kasama dito. Anyone po na gustong mag-share kung ano sa palagay nyo yung ating pag-uusapan ngayong araw na to. Sino yan? Ano si Amen. Rina? Ano sa palagay mo akin, yung topic natin? Bakit saan ko kinuha yung binasag na puso kasi nga nababasag yung puso natin dahil para makasunod tayo sa Panginoon sa mga pinagdadaanan natin. Doon tayo lumalapit kay Lord. Kasi kung maganda yung buhay natin, hindi naman talaga tayo lumalapit sa Panginoon eh. Pero kung basag ang puso natin at meron tayong mga nararamdaman ng mga problema, doon yung ating desire sa puso na lumapit sa Kanya. Kasi pagka magandang buhay natin, hayahay, limot, yun nga lang,
pagkabasag ang puso natin, natututo tayong lumapit. Sa paglapit naman natin sa Panginoon, lagi naman yun na ba yun? Purpose. May purpose ang pagkabasag din ng puso natin. Kasi sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may purpose si Lord para lumapit tayo sa Kanya. May purpose para lumuhod tayo sa Kanya. May purpose siya para makilala natin siya. Ayun sa akin lang. Amen. Anyone po na gusto pong mag-guess kung ano yung topic natin? Bakit ang pamagat is binasag? Ano sa palagay niyo yung kwento? Or parang alam niyo yung verses, may idea ba kayo sa part ng Bible bakit binasag yung ating pamagat? Anyone po na gusto pang mag-guess? Commitment po, sis. Amen. Ano po, Kuya James? Commitment. Commitment. Amen. Sige po. Purihin ng Panginoon. Tayo po yung magsimula na para po maano natin yung ating mensahe ngayong araw na to. Tayo po ay dadalhin ng mensahe natin sa Mark 14, 1 hanggang 9. Amen. Sabi po dito, actually 3, kaya lang po isama na natin yung 1. Sabi niya po dito, 2 araw na lamang ng pista na ng Paskwa at ang tinapay ay walang pangpalsa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. Nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon at may ketong. Habang siya ay kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlan ng albastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan at pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginagawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Verse 9, last verse, tandaan ninyo. Saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa kanya. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. So dito po makikita natin sa mensaheng ito na yung all four gospel po na pinreserve sa version ng story kung saan yung babae po ay nag-brought ng alabaster jar to Jesus. Yung detail po nun na varied, di ba? Sa future po na patuloy na nagre-remain and consistent po na naririnig natin, na dinideliver po sa atin, na hindi natin narinig sa kwentong ito na inopen po nila carefully yung alabaster jar. Amen? Ang sabi doon, it was broken. 'Di ba? Binasag. Amen? Hindi natin narinig na even tingnan po ninyo sa Matthew 26, Matthew 14, Luke 7, John 12, 'di ba? Kung saan yung woman doon in-identify po na sa John as Mary of Bethany. Na kung saan binrake daw po yung expensive container of perfume to pour it on the head. Amen? Sa ng Panginoon. And yung iba is armpit. Amen? So makikita natin sa Mark, naka-state
naka-state doon o nakadetalye dito sa binasa natin na napaka-plainly po, napakalinaw, napaka-clear na pagkakasalita doon na she broke the alabaster jar and she poured on his head. Amen? So, ito po yung ano, ito yung sabi dito, ano po, na um, makikita natin dito na sa teksto na to, pwede naman 'di ba buksan ng maayos sana yung pabango. 'Di ba po? Pwede naman na katulad natin 'pag inaamoy natin yung pabango kahit pa gaano kamahal yon, sabihin niyo po, name it, Michael Kors ba yan na pabango, Victoria's Secret ba yan na pabango, 'di ba po? 'Di ba, iniingatan natin 'pag binubuksan natin yung mga mamahalin na yon kahit pa mamahalin yung mga pabango na yon, na pwede naman sanang gawin ng mga tao doon sa istorya. Amen? Pero dun ako nagkaroon ng bulay-bulay. Kausap ko nga kanina si Nanay Andrea na po, sabi ko, Nay, totoo 'di ba? Pwede naman buksan eh. Pwede namang carefully na ibuhos, 'di ba, sa ulo ni God. Amen, ni Jesus Christ. Bakit binasag? 'Di ba? Yun yung pagkakasabi dun sa salita eh. It was broken. Yun yung detalye na nire-require dito na doon unti-unting nag-aano sa akin yung attention, oo nga 'no, 'di ba? Hindi siya yung alabaster jar, hindi siya basta disposable container lang. Hindi siya 'pag binuksan mo tatapon mo, hindi gano'n. Nakadisenyo siya na preserve, pine-preserve yung laman. Kumbaga precious siya. Ito yung parang perfume na nasa loob, amen, na napakamahal na pabango. Kaya gano'n na lang yung sinasabi ng mga disciple. 'Di ba na sana sinave na lang. Yung moment na yun sinave na lang, binenta na lang sana, pinantulong na lang sana sa mahirap. But sometimes, 'di ba makikita natin dito sa sinasabi ng Panginoon, bakit niyo ba siya ginugulo? Leave her alone. 'Di ba? Kasi ginagawa niya lang yung tama. 'Di ba bago daw mamatay, 'di ba? Bago yung burial, sabi niya dito. She has come beforehand to anoint my body for burial. Amen. So merong prophetic kahulugan yung ginagawa ng babae na yon without, 'di ba? Without na ng full understanding niya na ginagawa niya sa Panginoon nung panahon na yon. Amen. Pero yun yung tanging paraan, 'di ba? Na yung binroke niya na jar na pwede naman sanang gamitin ulit, 'di ba? Pero hindi po yun yung purpose. Kasi yung pagkakasabi dun sa broken jar, kaya nanghihinayang yung mga tao, even yung disciple, 'di ba? Na even si Judas, 'di ba? Nanghihinayang siya. Kasi alam niya yung value. Amen? Hindi sinasabi ng mga disciple dito na worthless yung pabango na yon. But ang nakita nila yung value, 'di ba? Nang ginawa ng pabango para sa pabango na yun kasi alam nila kung gaano kamahal yon, kung gaano nakita nila bakit kailangan gawin ng babae na yon na basagin. Amen? Na kung makikita natin sa spiritual nating pamumuhay, mga kapatid, yung meaning, 'di ba, nung act ng ginawa ng babae. Kung tutuusin po, ano, pag tiningnan natin sa act itself, parang yung offering na ginawa niya sa Panginoon. Sa sobrang value ng inaalay niya sa Panginoon para ibuhos sa ulo ng Panginoon. There's no way na ikip niya yung the rest later. Hindi, wala siyang tinira. Alam niyo yun? Yung paglapit niya sa Panginoon, talagang basag siya. Amen? How many of us, 'di ba, na lumapit tayo dahil dito sa mensaheng ito, nararamdaman ko po ano, at ipinapahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangungusap, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na itself, yung word itself, ng banal na aklat na to, na nag-o-offer siya, na Lord, ito yung binibigay ko lahat-lahat. 'Di ba, na subukan po nating palalimin yung deeper pa
'di ba? Na understanding natin dito sa mensaheng ito, na hindi lang dun sa mga disciple yung objected, 'di ba? Ikaw, ako, gaano yung pagbasag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, naging worthless ba? Kung bakit nandito ka ngayon, kung bakit tinawag ka ng Panginoon, or nakita mo yung value ng pagbasag sa'yo ng Panginoon. Nagtanong sila, why this waste? Bakit sinayang mo? Sino po sa atin dito? 'Di ba? Hindi tininay ni Jesus na costly at mahal po yung pabango. But he acknowledged it. Na sa panahon na mga kapatid, tuwing nadudurog tayo, kasi yung babae na to, ang sabi sa ibang aklat, 'di ba? Maruming babae siya, bayaran siyang babae, 'di ba? Na lumapit sa Panginoong Jesus. Hindi siya nahiya. Yung kahit broken siya, 'di ba po? Kahit marami tayong pinagdadaanan, kung ikukumpara natin sa sarili natin, kung paanong ipinapahayag to sa atin ng Panginoon, I know that there is theological explanation sa mensaheng ito. But this time, do you think yung paglapit natin sa Panginoon, naramdaman na ba natin na waste? Naramdaman ba natin na bakit, Lord, the more na lumalapit ako sa'yo, bakit mas binabasag mo pa ako, mas dinudurog mo pa ako? Amen? Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pagdurog. Bawat isa sa atin, para tayong ni-reframe. Ano yung picture frame na parang kupas ka ni. Picture na tayo na kupas. Walang halaga. Kung tutuusin, we're worthless. Walang worthy sa atin. Bawat isa sa atin walang worthy. Even I, myself, I am not worthy na humarap sa inyo ngayon. But there's value na naging dahilan ng Panginoon. And even now, yung lahat ng mga ginagawa ko, hindi ko yung ginagawa. Dahil kung ako lang, I'm worthless. Wala akong kayang gawin. Wala akong kayang ibigay. Wala akong kayang ilakas. Kasi pag tinitingnan ko yung sarili ko, mahina ako. I'm worthless. Walang sino man na nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Hindi ko nakita yung value ko. But God, alam niyo, nung lalong paunti-unti niya akong binabasag, yung mga naranasan kong mga paglalampaso, pagpapahiya, 'di ba? Yung habang pinapahayag mo yung katotohanan, yung testimony mo, hindi na natin tinitingnan kung ano yung pwede pang matira sa akin o matira sa'yo. Kasi yun yung inisip ko na ito yung preparasyon ng Diyos. Preparasyon ng Panginoon kung paano pinrepare ng Panginoon yung kanyang sarili. She has anointed my body beforehand for burial. Sa Tagalog, no, pag tinignan natin yung 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 salita po, binuhusan ng pabango si Jesus. Tapos sa English, pag inano mo siya, ito yung paghahanda sa kamatayan ng Panginoon. Amen. So parang andun po yung idea sa akin na kapag na born again ka, at kapag pina-prepare ka ng Panginoon, ang daming preparation talaga na binasag niya sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Mapa sa asawa mo, 'di ba? Sa sarili mong buhay, sa dignidad mo, integridad mo, 'di ba po? Talagang binasag, alam mo yung talagang dinurog, talagang basag, 'di ba? Kaya nga sabi ko, oo nga Lord, no, yung mga pabango, kapag pinapaamoy natin, yung mga original na pabango, yung mga inuwi kong mga pabango, 'di ba po? Pag pinapaamoy mo yung mga imported na pabango,
hindi mo siya pwedeng salinan ulit. Kapag naubos mo na siya, wala na. Hindi katulad ng mga ordinaryong pabango na pwede mo siyang buksan, 'di ba? Salinan mo ulit yung kanilang bote. Pero kapag yung mga original na pabango, pag naubos mo siya, hindi mo siya pwedeng salinan. Katulad ng iba. Unless babasagin mo talaga yung bote, 'di ba? Kaya wala na talaga. Kaya sisimutin mo yung gano'n. Kaya dito na nagkaroon lang ako ng idea na oo nga 'no, gano'n din sa paglapit sa Panginoong Diyos. Kasi wala kang talagang itatago sa kanya. Once na talagang to the point na kinakatagpo ka ng Panginoon, yung panahon na durog ka talaga. And even yung babaeng ito, wala siyang ibang ihahain sa kanya kasi worthless naman eh. 'Di ba? Bawat isa natin worthless, pero itong valuable na thing na 'to, na dala-dala niya, hindi niya pinanghinayangan na ibigay sa Diyos. And sabi ko nga, "Oh Lord 'no, nung lumapit kami sa'yo, sarili namin yung dala namin. Hindi lang sarili namin, yung nakakalungkot lang Panginoon na nung paglapit namin sa'yo yung talagang basag kami." 'Di ba? Na naalala nating lumapit sa kanya, naalala nating tumawag sa kanya, naalala nating sambahin siya, 'di ba, tanggapin siya nung mga panahon na basag kami. And the more na lumalapit tayo sa kanya, habang may tinitira pa tayo sa sarili natin, lalo tayong binabasag, 'di ba? Para makita natin yung value niya, hindi yung value natin. Kasi we're worthless. And yun yung naisip ko, sabi ko, "Lord, basura na yung buhay ko noon, eh. Pero ngayon," sabi ko, "yung ginagawa mo sa buhay ko, umuwi po ako dito, wala akong hawak. Kasi nga, pamasahe ko lang, binayaran ko pa sa biyenan ko. But God is so good, kasi nakakapagbigay pa ako. Kasi kasi hindi puwedeng umandar yung sasakyan ng walang gasolina, hindi puwedeng pumunta yun sa lugar ng walang walang ano. Salamat sa mga prayer ninyo. Dahil alam ko na habang sabik kayo na makasalamuha kami, habang sabik kayo na makasama kami, andun yung interceding na prayer ninyo. Hindi ko po magamit yung aking isang cellphone ng pag-transfer ng pera, 'di ba? Kaya sabi ko, talagang nakikita ko yung kabutihan ng Diyos. Kasi ipinakita niya na magsu-sustain ako anak, magpo-provide ako. Kasi gusto kong makita mo yung value ng ginagawa mo. Kahit na basag yung puso mo, basag na basag ka. Kasi kung maririnig niyo lang po lahat ng mga nandito sa loob ng puso ko, ang daming ang daming puwedeng suguko na lang ako, 'wag ko na lang ituloy lahat. Pero hindi, kasi binigyan niya ako ng mga tao. Binigyan niya ako ng mga tao na mag-aalalay sa'kin. Alam niyo, I praise God kasi nandito si Nanay Ludi, nandito si Nanay Andrea, 'di ba, sila sila Pastor Randy. Tapos yung nakita ko na nung first day ng ano po, ng birthday ng mama na nag-ipon kami ng tao dito, ang mga taong sumuporta sa akin, yung Beverly na worthless, mga katulad nila Pastor Abby, sila Bishop, sila Pastor Dilo, 'di ba po? Yung may sakit na si Pastora Shirley, nakita ko siya para siyang walang sakit. Sobra akong na-bless kasi nung nakita ko yung mga taong sumusuporta sa likod ng lahat ng ginagawa natin, amen? Lahat ng mga pagpapagal natin sa online, hindi lang 'to tungkol sa'kin, tungkol 'to sa ating lahat. Na bawat isa sa inyo may kanya-kanya kayong istorya kung paano kayo binasag ng Diyos. Hindi ko po pinagsisisihan na maging pamilya kayo online. Hindi ko pinagsisisihan na ma-meet kayong lahat kasi sobrang kagalakan po ano yung pagbasag ng Panginoon sa lahat. Kasi nakita ko yung mga ina-adik, nakita ko yung lahat ng ginawa ng Diyos. Sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Sobra ako nagpapasalamat sa mga tao na nasa paligid ko, sa lahat ng na-meet ko. Kasi sabi ko, Lord, hindi nawalan ng kabuluhan lahat ng pagbasag na nangyari sa'kin. Kaya
Alam ko bawat isa sa atin may kanya-kanya po tayong pagbasag. And all we have to do is we need to acknowledge it. Yes, masakit. Yes, hindi masarap. Hindi lahat masarap. Hindi lahat okay. Pero yung moment na nire-refrain tayo ng Lord, yung pine-prepare niya tayo. 'Di ba? Nung tayo na born again. Amen? Na sobra talaga yung pag-anoint niya. Pag-anoint niya sa bawat isa sa atin. Doon lang natin marirealize that the broken jar, yung broken jar na yon, nagsisidla ng broken jar na yon, hindi yun yung main point ng istorya na to. Ito yung nagpa-function ito yung sign, 'di ba? Kung saan yung halimuyak, 'di ba? Na naranasan nila dun sa room na yun. Amen? Yung presence ng Lord. Kasi yung container na yun, hindi naman nag-last longer. Basag siya eh, sira na, wala siyang pakinabang na. Wala na silang magagawa. But, 'di ba? Yung yung pinaka malalim na nagsisilb doon is na-release. Amen? Yung pabango na nasa loob. Yung katahimikan ng pabango na nakabalot sa loob ng binasag na broken jar. Kumbaga, yung embodied, 'di ba? Yung embodied act ng babae na yon na nagpahayag ng something sa mga disciple na nakapaligid kay Jesus Christ. Na napaka-unwilling na masaksihan kung paano niyang tinreat si Jesus Christ. Ng totoo, yung tunay, yung basag siya, na kahit ano sabihin ng mga tao, wala siyang pakialam, basta lalapit siya kay God. Basta magawa niya, basta ma-praise niya si God, basta magawa niya yung gusto niyang gawin. Kahit na ang tingin sa kanya ng mga tao is wasak siya, basag siya, pangit siya, di ba? Inside and out, walang maganda sa kanya. But inacknowledge siya ni Jesus himself. Diba? Si God himself sa'yo at sa akin, inacknowledge ng Lord yung broken. Amen? At hindi yun accident. Hindi yun wasteful. Hindi yun pagsasayang, hindi yun pag-aaksaya. Without reserve. Diniliver ng babae, fully lahat, binigay niya. Katulad ng jar. Hindi lang yung partially na binibigay niya, hindi, buo na binasag. Yung wala siyang ititira, there's no holding back na ipe-preserve niya pa para sa sarili niya. Na meron pa siyang preservation na ititira para sa sarili niya, wala na po. And it is Jesus itself. Si Jesus mismo, wala siyang pinreserve para sa sarili niya. Yung katawan niya is like the alabaster jar na binasag para sa'yo at para sa akin. Na hindi lang sinira, niluray-luray, hinampas, inalipin, dinuraan. Pero katulad ng expensive na perfume na lumabas doon sa alabaster jar na yon is His blood na kumakatawan sa napaka-expensive na perfume na yon na pinur out para sa'yo at para sa akin. Kung bakit nandito tayo ngayon, kung bakit nagpapatuloy tayo, kung bakit sumasamba tayo, kung bakit nagpapasalamat tayo kahit binasag tayo. Kung ano yung ginawa ng babae na yun. Hindi niya pagsisisihan at wala siyang pinagsisihan. Dahil sabi doon sa last verse, hanggang ngayon, tatatak yun sa puso at isip nating lahat. Dahil habang pinapahayag natin ang magandang balita, maaalala natin ang lahat ng ginawa
ng babaeng yun. At even now, yung kanyang legacy na ginawa, pinag-uusapan pa rin natin mula sa John, Matthew, Mark, 'di ba po, and Luke. Nakita niya yung kahalagahan ng buhay. Nakita ko yung kahalagahan ng buhay, that yung cross na yon, hindi lang yung basta trahedya ng pagkawala ng value ng buhay ng Panginoon, kundi ito yung pag-break ng Panginoon para i-release sa atin yung bagong buhay na tinanggap natin mula sa Kanya. Kung paanong yung fragrance, yung halimuyak ng amoy, 'di ba, na na-feel sa room na yon, sa pamamagitan ng jar na binasag na yon. Hindi kahit kailan kayang pantayan ng kaligtasan na binigay sa'yo at sa akin ng Panginoong Hesukristo. Dahil without that Christ na binigay sa atin, hindi tayo makukumpleto. Kaya yung woman na yon, hindi man niya naiintindihan everything, 'di ba? Pero yung action na ginawa niya, na inalign niya sa katotohanan, bago pa siya magsalita, wala siyang sinabing salita. Hindi din siya nakipag-argue sa mga tao sa paligid niya. Hindi siya nakipagkwentahan ng lahat ng ginawa niya at sinakripisyo niya. Pero andun yung pagre-resist niya ng idea, 'di ba? Nagpahayag sa Panginoong Jesus ng suffering ng Messiah. 'Di ba? Nag-respond siya ng halaga. Yung mga tao na nag-respond ng halaga ng kung gaano kamahal yung pabango na yun. Pero para sa babae, yun yung devotion niya sa Diyos. At tinanggap yun ng Panginoon. Walang nasayang, kahit pa walang excess. But as recognition, ni-recognize ni Lord yung ginawa ng babae na yun sa kanya. Kaya nga sabi niya, because of the gospel itself, nasusunod sa mga same pattern ng ginawa ng babae na yun. Yun yung pinaka-precious. Hindi yun pagwasak. But that is life. That is forgiveness, and that is grace. Na pinur out niya para sa sangkatauhan. Sa'yo at sa akin, mga kapatid. Kaya, sana makita natin yung halaga, no, na sa panahon na binabasag tayo ng Diyos, samang parte kayo binabasag ng Panginoon. Makita natin yung kahalagahan ng magandang balita, 'di ba? Ng pagbibigay niya ng buhay at bagong buhay sa atin na nireframe niya. Ginawa niyang maganda, ginawa niyang mabuti, ginawa niyang kapaki-pakinabang, walang sayang. Kahit pa sa mga luha na naranasan natin, sa sakit, durog, 'di ba? Mga forgiveness, 'di ba? Kasakitan, pagwasak sa atin ng ibang tao, walang masayang. Walang sayang. Kung paano si Jesus, 'di ba, binigay yun sa atin. Ganun din natin makita yung halaga ng binibigay natin sa Kanya because of the grace na pinur niya sa atin. Dahil sa biyaya niya, nagagawa natin ang lahat ng to, na may kagalakan tayo, masaya tayo, kahit sa kabila ng pagwasak sa atin. Na nawala yung dating tayo at binago niya yung bagong ikaw. Kaya purihin po ang Panginoon. Anong pagbasag yung ginawa sa'yo ng Diyos? At do you think it is worthless? Or you see it valued? Nakita mo na ba ngayon yung halaga kung bakit napagdaanan mo yung pagbasag na yun? Kasi kayang buuin ng Panginoon yung mga basag at baguhin niya yung buhay natin. Yung dating basura na i-recycle niya, yung dating wala sa daan na i-redirect niya, yung dating magulo, 'di ba, na i-proper niya. Kaya purihin ang Panginoon. Iba't iba man ang pagbasag sa ating lahat, na nananampalataya at naniniwala po ako na ang lahat ng yon is only the truth
na magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan na yung bagong buhay na natagpuan natin kay Jesus Christ. Amen? Na inanoint sa kanyang ulo, na dumadaloy po sa bawat isa sa atin as a body of the Christ. Na dahil sa kanya meron tayong eternal na buhay, na dahil sa kanya meron tayong assurance, na dahil sa kanya may bagong buhay po tayong nilalakaran na may kagalakan, kapayapaan, amen, grasya, biyaya ng Panginoong Diyos at kapangyarihan. Kaya huwag tayong magsawa na i-share yung gospel. Huwag tayong magsawa na maging evangelist. Huwag tayong magsawa na maging teacher. Huwag tayong magsawa na maging pastor. Huwag tayong magsawa na maging minister, elders, at bahagi ng katawan ni Christ. Dahil yung magandang balita na pinapahayag natin sa mga tao na nakapagpahayagan natin ngayon, di ba? Even ngayon magpapatotoo sila kung bakit sinasalin-salin natin to. Ito yung ating legacy na iiwan sa mga tao. Na kahit wala na tayo, dahil sa biyaya ng Panginoon, di ba, yung buhay natin naging isang malaking patotoo sa ibang tao. Na kahit pa sa pinakamabasag na basag at durog na part ng buhay natin, naging pagpapala tayo. Kung paano naging pagpapala ang kwento, di ba, na hindi natin malilimutan na kwento ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Na hindi pinagdamot sa iyo at sa akin para sa eternal na buhay na binibigay niya sa atin dahil sa paglilinis ng kanyang dugo na binasag na katawan. Kahit pa sa lahat ng paghihirap at sakripisyo dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, maraming salamat, Ama, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Salamat sa bawat pagbasag mo sa amin. Iba-iba man kami ng detalye ng buhay at kwento. Lord, salamat kasi you work for good, Panginoon, sa lahat ng mga nagaganap sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Ama, sa mga bagay, Ama, na hindi namin naintindihan. Na parang sometimes sinisisi ka namin, bakit kung kailan lumapit kami sa iyo, nangyari ito. But Lord, sana makita namin yung picture, Panginoon, na katulad ng babaeng ito, Ama, na kahit ano man ang ibato sa kanyang salita ng mga tao, na marumi siya, Lord, hindi siya mabuting tao, but Lord, yung value ng ginawa niya, ang ni-recognize ng Panginoon at in-acknowledge. And Lord, lahat ng bagay na gagawin namin para sa iyo, walang masasayang dahil lahat ng yon is gain, Panginoon. Ang mamatay para sa iyo, Panginoon, ay isang karangalan para sa amin. Kaya Lord, turuan mo ang aming mga puso na laging makita, Ama, na sa pagbasag namin, yun yung pagpe-prepare mo sa amin, Panginoon, na mag-elevate pa kami, Panginoon, na maposisyon namin yung sarili namin para sa kalwalhatian ng pangalan mo, para sa glory mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. In the mighty name and powerful name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, and God bless po.